Hello po. Isang mapagpalang araw po ulit at pagkakataon para sa ating lahat. Salamat po sa lahat po ulit ng makakakita at magtatapos ng bagong content ko na to na duktong-duktong. Bali, pagtatapos na po to ng season 27 ko ng What is Written Truly Happened. To God be the glory po talaga, guys. Maraming salamat po sa inyo na nakapag-try makita at nagbigay pa po ng heart mula part 1 hanggang part 10 ng season 27 ko. Mula chapter 1 hanggang balin chapter 1 po tsaka yung book 1, isa lang po yun hanggang dito sa book 10. Bali pa-ending na po ito, guys. Bibigyan ko na po ito ng katapusan kasi sobrang haba na po. Thank you so much po ulit sa inyong lahat na patuloy-tuloy na nanonood ng mga ganito kong content, na sinisilip ang profile ko, na talagang nagtatapos mula sa unang minuto hanggang sa final na minuto. Kasi umabot po ng hanggang 10 minutes ang bawat content kong ganito. Ito po isang pagkakataon na sinisikap ko rin pong magawa ko pa habang malakas pa ako, kasi ang pinag-aalayan ko po talaga ng kauna-unahang pinag-aalayan ko po sa paggawa ko ng ganitong content ay walang iba kundi ang pinagkakautangan po natin ng buhay. Ang dakilang Diyos po at ang kanyang bigating san. Amen. At sa inyo pong lahat, grateful po ako dahil tinatry niyo pong panoorin ng mga ganito kong content, kasi sa totoo lang po, real talk po, bihira pong tao ang talagang matyagang manonood ng sobrang habang content, kasi mga tao po ngayon maraming stress. Ang mga tao po ngayon nagsisikap na lang na makaraos, na magpatuloy. 75% to 90% po maraming taong mahirap kahit saan parte ng mundo. Yung mga mayayaman po, pero mas marami po ang mahihirap. Kabilong po tayo sa mga taong nag-i-struggle talaga para makaraos, para makabayad ng mga bills sa pangaraw-araw nating pangangailangan. Lahat po ng pagtitiis natin, lahat po ng mga daing natin, lahat po ng mga paghihirap ng isang tao, yan po ay hindi lihim sa paningin ng ating Panginoon. Kahit po tayo nananalangin o hindi, minsan po yung mga patak ng luha natin, alam na po ng Panginoon kung anong gusto nating sabihin sa Kanya. Kasi sabi nga po, ibinubulong ng Espiritu ng isang tao sa tenga ng ating Creator ang kanyang mga daing, kahit hindi ibuka ng kanyang mga bibig. So, ano po yan? Nandun din po yan sa scripture. Hindi ko na lang po tanda kung saan parte yan, kung sa Old o New Testament. Kung hindi po ako nagkakamali, nasa Ecclesiastes yan o Proverbs o nasa New Testament. Wala na po kayo mag-research, guys. Basta ako po, sa abot po ng makakaya ko. Minsan nga po, guys, ito po, hindi naman po para i-relate ko pa ng i-relate. I just want to be honest sa mga nakakakita ng content ko. Minsan nga po, kahit gusto kong papikit na po ang mata ko, para pong nagiging agitated ang aking pakiramdam na tapusin mo na yung content mo para matapos na, tapusin mo na, dagdagan mo pa, ituloy mo, para pong laging may ganyang umaano sa akin, yung parang rest parang meron pa akong extrang energy para ipagpatuloy ko ang paggawa ng content kong ganito. Kaya kung sino man po ang nakakita ng content ko na to, kung ini-scroll mo ang content ko, sana bigyan mo ng kaunting oras kung sino ka man. Kasi ang tanging hatid ko lang sa'yo ang maliit na booster para matagdagan pa yung faith nating lahat. Kasi ako din po, kahit din po ako, sometimes po kine-question ko yung faith ko sa sarili ko Kasi siyempre tao lang po tayo. Ang tao po maraming doubts, lalo na kapag minsan meron kang hinihiling sa kanya pero hindi ka talaga niya pinagbibigyan, kasi meron siyang ibang plano sa iyo, sa isang tao na yun. Minsan po kahit halimbawa po nag-a-apply sa abroad ang isang tao, ito po obserbasyon ko lang to, pero ito po realidad. Na halimbawa 10 taong ka nang
ayos ka ng ayos ng visa mo, ayos ka ng ayos ng papeles mo, pero prepared na lahat, pero hindi ka talaga makaalis-alis sa lugar na hindi ka makapunta-punta sa lugar na gusto mong puntahan. Kasi meron palang gusto pang ipagawa sa yung Panginoon, no? Kaya hindi ka talaga meant to be na pumunta sa lugar na yon. Minsan po kapag ka po tayo parang mapapahamak o merong gustong ipagawa sa atin ng ating Panginoon, mismo ang Panginoon po ang pumipigil sa mga plano ng isang tao. Yan po tapat at totoo, kahit po i-research nyo yan, kahit po magtanong kayo sa mga matatandang tao na buhay pa. Kasi nga po ang Panginoon po mahiwaga po sa kumilo sa buhay natin. Ako nga po, hindi ko rin po nga ubod maisip kasi ako po, lampas na po ng 20 years na isa lang po ang paa ko. Ako po may robot po akong paa. Ginagamit ko lang po yun talaga kapag may importante akong pupuntahan. Minsan nga po napapagalitan pa ako ng kapatid ko, ng mga anak ko, bakit hindi ko sinusuti ang mahal-mahal po ng robot kong paa. Siguro po kasi tinanggap ko na rin sa sarili ko kasi nagkaroon po talaga ako ng bone cancer. Yan po, tapos yung isa po myoma. Cancer sa matres, yan po ang naging sakit ko. Kaya ako po isang patunay na totoo na talagang merong Diyos na hindi man natin siya nakikita pero nadidinig niya lahat yung mga daing ng isang tao. Sample na nga lamang po si Job Di po ba si Job? Ang dami niya pong dinanas na hirap. Isang mayamang tao siya, isang matuwid na tao siya, pero pinuno siya ng pagsubok upang mapatunayan niya sa ating Panginoon na mahal niya ang ating Panginoon. Na kahit mawala yung mga material na bagay, pati po yung kanyang, ewan ko kung 7 o 10 ang anak niya. Kasi parang 3 lalaki, 7 babae, parang yung po ang tanda ko pero correct me if I'm wrong, baka po mali ako. Pati po mga anak niya nawala pero pinalitan po ng Panginoon. Yung mga sumunod niya pong anak ay mas magaganda pa sa mga namatay niyang anak. Check niyo po yan kay Job. Kasahin niyo po yan talambuhay ni Job. Minsan po, yan po talaga, isa po si Job sa inspirasyon ng buhay ko. Kasi ako din po, kasi marami din po kasi akong hinaing sa buhay Pero sabi nga po, tatanggapin mo lahat. Lahat, kahit masakit, kahit malungkot, tatanggapin mo. Kasi yun ang tinalaga sa'yo ng Panginoon si Job nga po, di po ba nagkasugat pa siya mula ulo hanggang paa. Pero tiniis niya po. Kasi in the latter part of his life, ibinalik po ng Panginoon lahat ng nawala sa kanya. Tapos hindi lang po ibinalik, dinobli po ng Panginoon. So, talagang kahanga-hanga po ngayon kung tutuligsain po ng mga blasphemer na tao tong sinasabi ko sa content ko na to, bahala po kayo. Kung sasabihin nilang parang isang peking tao lang si Job, hindi na buhay, hindi totoo yung Job. Sino po bang makakapagsabi talaga? Lahat nga po nang nakakita sa Panginoong Hesukristo, patay na din Di po ba, hindi po ipinahintulot ng Panginoon na sa generation natin ay may isang tao pang buhay na nakakita talaga sa mukha, sa body and flesh ng ating Panginoong Hesus. Ang iniwan po ng Panginoon ay love letter, mga ebidensya, mga facts na isa-isa pong nag-crystal clear. 30 years, 40 years ago pa, 26 years ago pa pinakikita po ng Panginoon ang kanyang kapangyarihan. So kung sino po yung kokontra sa mga talagang nakasulat dyan, may kalalagyan po talaga sila sa takdang oras at panahon. So guys, bali ito po ay Book 10, Part 10. Wow, 10 guys. Book 10, Part 10, Season 27 ng WWTH ko. So baybayan nyo po kasi ito pong mga few parts, mga importante po itong mga pinagpilian ko po ito sa mga notes ko at sa mga bagong notes na nalakap ko, naipon ko sa panonood ko po ng mga dokumentary. Sana po samahan niyo po ako sa pagre-research ko. Pakita po natin sa ating Panginoon na mahal natin silang dalawa, na gusto natin, na ginugusto natin talaga, hinahangad natin na tayo ay mapasama sa kanilang pagliligtas para tayo ilayo nila sa mga mangyayaring kakaiba sa mundong ginagalawan nating lahat. Kung sinasabi po ng iba na ito pa rin yung mundong yun, ibabaguhin po itong mundong ito kung dito pa rin tayo mabubuhay o may iba talagang mundo. Wala pong nakakaalam yan. Hindi po natin pwedeng diretsahin 100% ang mga bagay-bagay kasi meron pong mga nakareserba na Panginoon lang natin ang nakakaalam.
To God be the glory po. Thank you po for watching. Ingat po.